Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell para updated kayo palagi sa kung ano man ang mga activity na gagawin po natin dito. Pag-usapan natin ngayong araw ang pagkaduwag ni Baste Duterte, ang Vice Mayor ng Davao, na nagtapang-tapangan, nag-astig-astigan, na maghamon kay General Torre ng match, pero ang ending, pumunta ng Singapore at no-show ngayong araw. So syempre, dahil hindi po napakita si Baste Duterte sa gym, na kung saan ay talagang nandoon naman si General Torre, dineclared po si General Torre bilang winner by default. At marami pong natulungan ang charity event na yon. Alam mo, ang paghamon ni Baste Duterte, sabi ko nga, mga kamunting tinig, parang saywar. Pero nakalimutan ni Baste na itong si General Torre na kanyang gustong isaywar ay alam po ang karakas ng mga Duterte sa Davao. Kaya hindi po makaarte ang saywar ni Baste. Dalawang bagay lang yan eh. Sabi po, hamunin natin itong si General Torre. Kapag pumalag ito sa hamon natin, mapapahiya siya sa taong bayan. O, kapag hinamon nila si General Torre at hindi pumalag or pumayag sa hamon, mapapahiya si General Torre sa taong bayan. Pero, ang kinalabasan, tinapatan ng respond ni General Torre si Baste. Pumayag, pero gagawin po siyang charity event. So itong si Baste, kumaripas. Kaya ang pangalan ni Baste ngayon, hindi na Baste, kundi Sibat. Baliktaran mo yung Baste, magiging Sibat, sumibat, papunta po ng Singapore. Huwag nyo kasing hamon-hamunin ang isang general na alam ang karakas ng pamilya ninyo sa Davao. Nakakaawa lang kasi ang mga Duterte diehard supporters dahil alam nyo kung bakit. Nanatili pa rin silang tanga, bobo, at alinganga. Mga oplok na kung saan yung iba nilang mga supporter, ibang mga DDS, dismayado na kay Baste Duterte. Lalong-lalo na, umabot, Diyos ko, grabe. Umabot sa 100,000 ang nanonood, ang nag-aabang. Bakit pa kailangan i-schedule niyang Tuesday? Bago pa siya lumipad ng Singapore, nalaman niya naman yung hamon sa kanya, yung respond ni General Torre sa kanya. Si General Torre, hindi po boksingero yan. Si Baste, hindi naman po boksingero. Pero may mga theory sila at mga practices na i-apply nila in order for them to become a good boxing player. But they are not really a boxer. Kaya nga, hindi na po mahalaga kung sino sana yung manalo, kung si Torre ba o si Baste. Ang importante dito na ipakita yung sports lang. Naghamon ka sa tao. Ngayon, pinalagan yung hamon mo. Sinagot yung hamon mo. Bakit ka hindi tumuloy? Bakit ka umiwas? Bakit ka naduwag? Bakit ka natakot? Kaya nga ang tawag kay Baste ngayon, Barbie, si Bat, dadalo lang daw siya para maging lady. Ano yan? Lady guide? So mga kamunting tinig, ito po ang ugali ng isang elected officials na kahit sino pwede nilang hamon-hamunin. Katulad ni Sara. Katulad ni Rodrigo Duterte. Si Pulong. Mahilig sila maghamon. May mga katungkulan pa nga sa gobyerno ang kanilang hinahamon. How much more pa kaya yung mga ordinaryo na mga Pilipino sa ating bansa na ayaw po sa kanilang mga style, ayaw po sa kanilang mga karakter, ayaw po sa kanilang mga ugali politika. So kawawa pala. Katulad natin ng mga ordinaryong tao. Kapag pag-inita nila tayo, pwede nila tayong ibuli. Kaya nga nilang ibuli yung mga matataas na katungkulan sa bansa na hindi naman sila kalaban si General Torre. Paano nila naging kalaban si General Torre? Hindi naman. Wala namang personal grudge si General Torre sa kanila. Kung baga nga,
pinapatupad lang po ni General Torre ang kanyang obligasyon sa taong bayan pag-implement ng tulong upang ma-implement ang mga warrant sa mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte or kay Digong mismo. Sa bisa ng arrest warrant, wala namang personal grudge kay General Torre. Pero kung tanim sila ng sama ng loob kay General Torre, akala mo mga righteous ang mga diputa nila. So ito mga kamunting tinig, ang karakter ni Baste, hindi ito pwedeng pamarisan. Wala itong puwang sa public service. Ang problema, may mga tanga na mga Duterte Dihad supporters na hanggang ngayon, nagpapaloko pa rin sila sa kanilang paniniwala sa mga Duterte. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na sa punto na ito, dahil siya po yung unang naghamon at mayroon pong sumagot sa hamon niya, marami po ang mga Duterte Dihad supporters na nawalan ng amor kay Baste. Kaya nga tinawag siyang Barbie, tinawag siyang duwag o sumibat dahil yun po ang magandang description sa kanya. Tapos babalik na rin pa niya. Mantakin mo kung di ba naman abnormal. Kung away nila ni General Torre na samantala alam ng taong bayan na hindi naman po si General Torre nakikipag-away sa kanila. Sila lang naman tong batikos ng batikos kay General Torre. Pagdating po sa pagka-promote ni General Torre, in-underestimate pa ni Baste. Samantala, yung appointed ng kanyang tatay noon, first star general lang. Basta makapagsalita lang, akala mo sila yung Diyos, akala mo sila yung tama, akala mo mga righteous ang mga ihodiputa nila. Ngayon pinalagan kayo, tapos mamasamain nyo. Ang hamon mo kay General Torre, isama mo pa yung mahal na presidente bilang isang kondisyon. Huwag mong gamitin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kayo mga Duterte supporter, or mga DDS, lalong-lalo na kayo na mga Duterte, huwag niyong gamitin ang Pangulo. Si Sara, ikaw Sara, huwag mong gamitin ang Pangulo. Magkampanya ka, kung paniwalaan ka pa ng tao, halabira, bahala ka sa buhay mo. Kung tumakbo ka mang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, nasa discretion mo na yon, no? Bahala ka. Buhay politika mo yan. Pero huwag niyong gamitin ang gobyerno, huwag niyong gamitin ang Pangulo. Katulad niyan si Baste, naghamon kay General Torre. Tapos ang kondisyon, hair follicle. Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue mo kay General Torre kung mayroon man? Si General Torre nga tahimik, wala ngang sinasabi na masama against sa'yo. Ito yung mga patunay talaga na parang mga alta sosyudad, parang mga elite, parang akala mo untouchable itong mga Duterte kung umasta. Galit na galit sila, pag makomentaryuan sila, galit na galit sila. Akala mo lahat alam nila. Akala mo ba mahal sila ng taong bayan? Ang katotohanan po, wala na. Zero balance na kayo sa tao. Wala na kayo. Pilit lang na ipinapasok ng mga DDS. Kaya nga pinapansin lang namin kayo dahil araw-arawin namin kayo hanggang sa mamulat ang taong bayan na ibigay namin sa iba at sa karapat-dapat mamuno sa bansa. Kahit na sino, wag lang ang mga Duterte. Ganun na yung prinsipyo ng tao ngayon dahil delikado yung mga mindset May pagka-criminal instinct. Mantakin mo utusan mo ang mga kapulisan kahit sa tatay niya, kay Rodrigo Duterte. Utusan mong manlaban, barilin mo para at least mayroong self-defense. Para nanlaban talaga kuno. Si Sara Duterte, ayun, magbanta, mag-hire ng assassin. Si Baste na naman ngayon, pati naman yung PNP, kinalaban niya, hinahamon niya, ngayong pinalagan siya, minamasama niya. Umiwas nga siya, tumakbo nga siya, nakakahiya, di ba? Buong mundo, nalaman tuloy ng Vice Mayor ng Davao na walang hiya na si Pulong Duterte ay hinamon si General Torre ngayong pinalagan at ginawang charity event na duwag, pati pamilya dinala sa Singapore. So mga kamunting tinig, gusto ko lamang pong pasalamatan ang mga namulat na ba na mga DDS na sa wakas, hindi po nawala ng saysay ang ating mga ginagawa. Sapagkat meron po talagang nagsasabi na namulat na sila, nagising na sila, na hindi pala karapat-dapat suportahan ang mga Duterte sa politika. Lalong-lalo na yung mga sumasamba kay Baste, yung mga dalaga, yung mga babae
nakilig kay Baste. Ngayon nawala na ng nawala na ng amor dahil duwag. Kung sino lang yung kaya niya, yun lang ang takot-takutin nila. Basta ordinaryo ayun. Ngayon pinalagan sila ng umakyat talaga si General Torre sa ring, sa boxing ring, no? Umakyat talaga. Tapos ayun, he was being declared as winner by default dahil hindi naman sumipot si Baste. Makamunting tinig, congratulations kay General Torre. Marami pong natulungan ang charity event po na yon. Okay? So yan lamang po mga kamunting tinig. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And mabuhay po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. At syempre, ayun, alam na ng taong bayan, alam na ng mga DDS na duwag pala, sumibat, wala palang word of honor, at sagang parang may problema itong si Baste. No? Sige. So bye-bye, have a nice day, and God bless.